Magsama na tayo, Mariel. Wika ni Kulas nang minsang mabanggit ko sa kanya na gusto ko nang bumuo kami ng sariling pamilya. Ayos lang ba sa anak mo na doon ako tumira sa inyo? Tanong ko naman ng may pag-aalangan. Wala na rin naman siyang magagawa. Kampanting sabi niya habang tinutulungan akong magligpit ng mga paninda. Susunduin na lang kita bukas ng umaga para mailigpit mo pa ngayon ang mga gamit mo. Tumango ako't napangiti sa sinabi niya. Pagkatapos naming mailigpit ang mga paninda ko sa palengke, ay hinatid niya na ako pauwi. Paglabas ko sa tricycle ni Kulas, ay nabungaran ko agad ang inay na nakapamewang habang naghihintay sa pag-uwi ko. Nawala ang ngiti sa labi ko dahil alam kong malilintikan na naman ako. Magandang gabi, Rosa. Hinatid ko lang si Mariel. Tutuloy na rin ako. Bati ni Kulas. Tuloy ay paalam na rin dahil alam niyang ayaw ni inay na magtagal siya sa bahay. Bumuntong hininga ako dahil alam kong makakarinig na naman ako ng sermon. Wala ka talagang kadaladala, Mariel. Dinuro niya ako gamit ang daliri niya. Habang nanlilisik na naman ang mga mata. Agad na sumunod si inay nang pumasok ako sa loob ng bahay. Hinila niya ang braso ko para iharap ako sa kanya. Hindi ka na nahiya. Ang dami-daming lalaki dyan. Talagang yung kaedad ko pa ang pinili mo? May anak pa yun. Diyos ko naman. Mabuti sana kung may magandang trabaho si Kulas. Kaso namamasada lang naman siya. Sigaw pa ni inay na malamang ay naririnig na naman ng mga tsismosa. Nay, mabuting tao si Kulas. Mahinahon ko namang sabi sa kabila ng inis na nararamdaman. Hindi ka mapapakain ng kabutihan niya. Isiksik mo dyan sa kokote mo na maperang lalaki ang magpapalamon sa'yo at mag-aangat sa buhay mo. Walang prenong wika ni inay. Nagdesisyon na akong sumama kay Kulas. Pirming desisyon ko na para bang kahit anong sabihin niya ay hindi magbabago ang isip ko. Talagang nabaliw ka na ng husto. Hindi yan pag-ibig, Mariel. Kalandian yan. Sarado pa ring isip na sambit niya. Kaya sa halip na depensahan ko pa ang sarili, ay napagod na rin ako at dumiretso na sa kwarto para iligpit ang mga gamit ko. Sige, umalis ka. Nang pagsisihan mo ang desisyon mong sumama sa matandang yun. Ewan ko lang kung hindi ka gumapang pabalik dito. Babala pa ni inay na hindi ko na lamang pinansin. Ayokong iwan na mag-isa si inay. Ngunit dahil sa kagustuhan ko na bumuo ng sariling pamilya kasama si Kulas, ay hindi na ako nag-alinlangan. Hindi rin naman siya papayag kung dito ko patitirahin si Kulas. Kaya napagpasyahan kong sa sarili na lang nitong bahay. Para bawas stress sa pagbubunga nga ni inay. Alam ko namang matatanggap niya rin ang relasyon namin. Pero hindi pa sa ngayon. Kaya lang naman siya tutol dahil sa age gap namin ni Kulas. Kabatch niya si inay at ako naman ay kabatch ang anak ni Kulas. Nang makapasok sa kwarto, ay iniligpit ko na ang gamit na dadalhin ko. Hindi ko naman na narinig pa ang inay na nagsalita at nagsabi ng kung ano-ano. Kinabukasan ay maaga akong gumising para makaligo at makapag-ayos. Gusto kong maging presentable sa harapan ng anak ni Kulas para matanggap ako nito. Pagpasok ko sa kusina ay hindi ako nag-abala pang kumain ng almusal dahil ang pakay ko lang naman ay magpaalam kay inay. Nay, naghihintay na po si Kulas sa labas. Mauna na po ako. Bibisita na lang po ako rito kapag... Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil maagap siyang nagsalita. Kahit huwag ka nang bumalik dito, tandaan mo ang sasabihin ko. Oras na lumabas ka sa pintong yan, hindi na kita ituturing na anak. Mabigat ang bawat salitang binanggit niya at hindi ko maiwasang matakot at masaktan. Kaya naman nang ihakbang ko palabas ang paa ko sa pintuan, ay talaga namang nando ng pagdadalawang isip. Ngunit agad din yung napawi nang makita ko si Kulas sa labas na malawak ang ngiti habang naghihintay sa akin. Nag-almusal ka na ba? Nagpaluto ako kay Joben ng kakainin natin. Sambit niya at pinaandar ang tricycle papunta sa kabilang barangay. Ilang sandali pa ay huminto kami sa isang bahay na medyo may kalakihan. Inalalayan ako ni Kulas palabas ng tricycle at kinuha ang mga gamit ko.
Magkasabay kaming pumasok sa loob ng bahay nila habang hawak niya ang kamay ko. Kabado kong inilibot ang paningin sa kabuuan ng bahay nila. Hanggang sa huminto ang paningin ko sa lalaking nakatapis lang ng tuwalya. Agad kong inilihis ang paningin at pasimpleng tumikhim. Naramdaman ko rin ang pag-iinit ng magkabila kong pisngi dahil yata sa pagkabigla. Ano ka ba naman, Joven? Sinabi kong darating ngayon ang tita Mariel mo. Bakit ganyan ang ayos mo? Ganyan ka magpapakilala sa kanya? May halong inis sa tono ng pananalita ni Kulas. Magbibihis na rin ako. Sandali lang to. Dumiretso na kayo sa kusina at doon nyo na lang ako hintayin. Naihanda ko na ang pagkain. Wika ni Joven. Pagkatapos nun, ay narinig ko na ang yabag niya paalis. Kung hindi pa ako hinila ni Kulas papuntang kusina, ay malamang na nakapako pa rin ang mga paa ko sa pwesto kung saan nakita ko si Joven. Hintayin lang natin saglit si Joven. Nagugutom ka na ba? Tanong pa ni Kulas at mukhang ipagsasandok na yata ako ng pagkain kahit wala pa ang anak niya. Ito ang isa sa nagustuhan ko sa kanya. Maalaga at hindi pabaya. Hindi naman nagtagal si Joven at agad ding dumating. Tumapat siya sa akin ng pwesto at agad kong nahalata ang pagtitig niya. Hindi ko alam na mahilig ka pala sa bata, Papa. Nahimigan ko roon ang panunuya. Nangaasar siyang ngumiti habang nakatingin pa rin sa akin. Joven, banta ni Kulas dahil sa sinabi ng anak. Bakit? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Sumbat pa nito. Nahalata ko na agad kanina na hindi niya ako tanggap dahil hindi naman niya gagawin ang magpakita sa harap ko na nakatapis lang ng tuwalya. At etong gawin ng pananalita niya at pambabastos sa harap ng ama niya ay hindi gagawin ng isang anak na tanggap ang piniling makasama ng papa niya. Alam kong hindi madali para sa'yo, Joven, pero nandito na ako. At kailangan mo nang tanggapin na ako na ang tatayong mama mo. Marahan kong sabi. Gumalaw ang panga niya. Mukhang mas hindi nagustuhan ng sinabi ko. Ngunit hindi na rin naman siya nagsalita kaya kami na lang dalawa ni Kulas ang nag-usap. Pagkatapos nun, ay hinatid na ulit ako ni Kulas sa palengke para makapaninda na ako. Nasaan ang papa mo? Tanong ko kay Joven nang makitang dala niya ang tricycle ng papa niya. Hapon na. At alam kong alam ni Kulas ang oras ng pagsundo sa akin. Pero bakit sa halip na siya ang magpunta rito, bakit ang anak niya pa? Ako ang susundo sa'yo, Mariel. Hindi ko nagustuhan nang tawagin niya lang ako sa pangalan ko. Kahit tita man lang ay wala. Ganun na ba niya ako kinamumuhian? Ngunit ikinagulat ko nang akalain kong panonoorin niya lang akong iligpit mag-isa ang mga paninda ko. Pinatabi niya ako at siya ang gumawa ng lahat ng trabaho. Hindi mo kailangang gawin to, Joven. Pigil ko sa kanya ngunit parang wala siyang narinig. Masasabi kong may pinagmanahan siya at yun ang papa niya. Ngunit pansin kong mas lamang sa itsura si Joven kesa kay Kulas. Makalaglag panty ang katulad niya. Kung hindi lang siguro si Kulas ang una kong nakilala, malamang mahuhulog ang loob ko kay Joven. Mabilis kong pinilig ang ulo dahil sa inisip. Para ko namang tinuhog ang mag-ama kung ganun. Ayos lang naman, Mariel, kung pinagpapantasyahan mo ko. Napakurap ako sa sinabi ni Joven. Naroon na naman ang mapaglarong ngisi sa labi niya. Kaya bahagya akong namula. Ano bang sinasabi mo? At bakit ba hindi mo ko tinatawag na tita? Nakataas kilay kong pagsusungit. Nakakapagtaka kung ano ang nakita mo sa papa ko. Unti-unti niya akong nilapitan at wala naman akong ginawa kundi ang umatras hanggang sa naramdaman ko ang tricycle sa likuran. Napatingin ako sa paligid at mabuti na lang dahil wala nang masyadong tao. Kabado ko siyang sinalubong ng tingin. Bumaba ang tingin niya sa labi ko na nagpadoble ng kabog sa dibdib ko. Anong ginagawa mo? Nanginginig ang boses ko. Nag-e-enjoy ka ba ng husto sa ginagawa ni Papa sa'yo sa kama? Napapasigaw ka ba niya? Nagpanting ang tenga ko at halos pamulahan na ako ng muka sa inis na nararamdaman ko. Ginalaw ko ang kamay ko at mabilis na sinampal sa muka niya.
Agad niyang ibinaling sa akin ang galit niyang muka at ang sumunod na ginawa niya ay hindi ko inaasahan. Napasinghap na lamang ako nang marahas niyang panggigilan ng labi ko na siyang naging dahilan ng pagdurugo nun. At imbis na magalit sa ginawa niya, ay mukhang iba pa ang naging epekto sa katawan ko. Humiwalay siya sa akin nang maramdamang nagustuhan ko ang ginawa niya. Ngumisi siya at tinitigan ako. Hindi ka para kay Papa, Mariel. Para sa akin ka, tandaan mo yan. Yun ang mga salitang nagbigay kaba at kiliti sa sistema ko. Kaya nang madatnan ko si Kulas na naghihintay sa akin, ay hindi ko siya masyadong matignan dahil sa nangyari. Anong problema? May sinabi na naman bang masakit na salita si Joven? Nagtatakang tanong niya at sinundan ako sa kwarto namin. Wala, Kulas. Tipid ko namang sabi. Ang totoo niyan, wala pa naman talagang nangyayari sa amin ni Kulas. Kaya siguro ganun na lang ang nararamdaman ko nang halikan ako ni Joven. Hindi ko ba alam kay Kulas kung bakit wala pang nangyayari sa amin? Na kung tutuusin ay dapat meron na dahil nagsasama na kami sa iisang bubong. Anong nangyari sa labi mo? Para naman akong binuhusan ng malamig na tubig sa tanong niya. Ano lang, nakagat ko. Kabadong palusot ko na mukhang pinaniwalaan niya naman. Aalis lang muna ako saglit. Pupunta ako sa kumpari ko dahil may pinapasuyo sa akin. Tangulang ang tanging naisagot ko. Bumuntong hininga ko at tinanggal ang bumabagabag sa isip ko. Kinuha ko ang tuwalya at bumaba na para maligo. Nang mailak ko ang pintuan, ay saka ko tinanggal ang mga damit ko. Wala akong itinira kahit isa. Napatalon ako sa gulat at napasigaw nang marinig ang sipol sa loob ng banyo. Joven, paano ka nakapasok dito? Kabado at natatakot kong tanong. Sinubukan kong takpan ng katawan ko, ngunit hindi niya yun hinayaan at mabilis akong nilapitan. Kanina pa ako nandito. Sasabay kasi ako sa iyong maligo. Ngumiti siya ng nakakaloko habang hindi inaalis ang tingin sa akin. Ngayon alam ko na kung bakit ikaw ang pinili ni Papa. Pero malas niya lang dahil ako ang makakauna. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Anong ibig mong sabihin? Maangkong tanong. Akin ka, Mariel. Sambit niya at kinabig ako papalapit sa kanya. Napapikit na lang ako sa sumunod niyang ginawa. Noong una ay nanlaban pa ako. Ngunit nang maramdaman ko ang mga haplos niya na kailanman ay hindi ko pa naranasan sa buong buhay ko, ay doon na ako tuluyang nawala sa sarili. Isinandal niya ako sa pader. Habang nakabukas ang shower at kapwa kami nababasa, hindi ko na alam kung ano ang itsura ko ng mga oras na yun. Ngunit wala na rin naman akong pakialam. Basta ang alam ko lang, gustong gusto ko ang ginagawa ni Joven. Ilang saglit pa ay nagulat ako dahil sa kalakihan na aking nakita. Mas lalo akong napaatras at parang gusto na agad tumakbo palayo sa kanya. Huwag kang matakot, Mariel. Alam kong first time mo lang to, kaya magdadahan-dahan ako. Para naman akong nahipnotismo sa lambing ng pananalita niya. Kaya naman, hinayaan ko na lang na mangyari ang hindi dapat. Nakakabaliw ka, Mariel. Sigaw ni Joven habang isinisigaw ko rin ang pangalan niya. Ngunit ang pagsasaya namin ay biglang naputol nang marinig ko ang pagkatok ni Kulas sa pintuan ng banyo. Mariel, naliligo ka pa ba? Mabuti na lang dahil nakabukas ang shower. Natatabunan kasi nun ang mga ingay namin. Sinubukan kong pahintuin si Joven, ngunit parang wala siyang naririnig at ayaw niya akong tantanan. Oo, naliligo pa ako. Sigaw ko na sana ay hindi niya mahalatang may nangyayaring milagro. At nang pareho naming marating ang finish line, ay pareho kaming naghabol ng hininga ni Joven. Anong gagawin natin? Parang ngayon lang na proseso ng utak ko ang takot at pangambang nararamdaman ko. Imbis na sagutin ni Joven ang tanong ko, ay pinaliguan niya lang ako. Binalot niya ako ng tuwalya at pinaunang pinalabas. Matapos ang pangyayaring yun,
ay mas naging maasikaso si Joven sa akin. Siya na rin ang palaging sumusundo sa akin sa palengke. Mukhang wala namang kamalay-malay si Kulas na nasalisihan na siya ni Joven. Agad ding nawala ang nararamdaman kong pagmamahal kay Kulas at kay Joven ko na naibaling. Siguro, dahil hindi naman ganun katibay ang pundasyon ng pagmamahal ko sa kanya, kaya agad ding natibag sa isang kalabit lang ng kamay ni Joven. Sa tuwing umaalis ng bahay si Kulas, ay doon palaging may nangyayari sa amin ni Joven. Nagtuloy-tuloy ang maling relasyon namin sa pagdaan ng 2 buwan, at hindi ko lubos na isip ang kalalabasan. Wala akong maramdamang pagsisisi, ngunit takot lang ang nararamdaman ko ngayon dahil hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ni Kulas kapag nalaman niya ang namamagitan sa amin ng kanyang anak. Joven, anong gagawin natin? Buntis ako. Nag-aalangan kong sabi habang nakatingin sa pregnancy test. Pananagutan kita, Mariel. Sabihin na natin kay Papa ang totoo. Matanggap niya man ang relasyon natin o hindi, aalis tayo sa bahay na to. Kaya naman nang magkaroon ng pagkakataon na sabihin ng totoo kay Kulas, ay hinarap namin yun ng magkasama. Hindi ko alam na ganyan na pala kayo kadikit sa isa't isa bilang mag-ina. Puna ni Kulas habang nakatingin sa magkahawak naming kamay ni Joven. Buntis si Mariel, Papa. Ani Joven na nagpakunot ng noon ito. Paanong mabubuntis? Wala pa namang nangyayari sa amin simula nang manirahan siya dito. Sambit ni Kulas. Natahimik siya ng ilang sandali at mukhang may napagtagpi-tagping pangyayari sa isip. Huwag mong sabihin sa akin na ikaw ang nakabuntis kay Mariel. Kinabahan ako sa itsura ni Kulas. Ako nga pa. Sagot naman ni Joven na mukhang hindi natakot sa nakitang galit sa mukha ni Kulas. Akala ko ay magbubugbugan ang dalawang mag-ama dahil sa akin. Ngunit hindi ko inaasahan ang reaksyon ni Kulas. Nanghihina siyang napaupo sa upuang nasa tabi niya. Hindi na rin siya makatingin sa amin ni Joven. Ayoko ng gulo, kaya umalis na kayo ngayon din sa pamamahay ko. Mahinahon niyang sabi na may halong pait. Hindi ko alam na sa pagtira ko sa bahay ni Kulas ay sa anak niya rin pala ako mapupunta. Hindi ko alam ang bukas na naghihintay sa amin ni Joven dahil sa nangyari. Ngunit nagtitiwala ako sa kanya. Nanirahan kami sa Maynila at pagkalipas ng 4 na taon ay umuwi kami para bisitahin ang magulang namin. Sa pag-uwi namin ay hindi namin inaasahan ang mainit na pagtanggap ulit sa amin ni Kulas at ng inay ko. Totoo nga siguro na mapapatawad ka rin ng isang tao pag dumating ang tamang panahon.